Ang amoy ng bawang at toyo ay tila dumikit na sa bawat hibla ng balat ni Soledad. Sa loob ng 3 taon, ang kusinang ito na kasing liit ng isang piitan ang naging mundo niya. Pawisan ang kaniyang noo at ang kaniyang mga kamay ay magaspang na dahil sa labis na pagtatrabaho, ngunit may ngiti sa kaniyang mga labi. Ngayong gabi ang kanilang 3 anibersaryo. Higit pa sa espesyal na adobo na dahan-dahang kumukulo sa kalan, may bitbit siyang mas mahalagang regalo. Hawak ni Sol ang isang lukot na sobre. Sa loob nito ay ang katibayan ng pagbabayad sa bangko, 500,000 piso. Iyon ang huling sentimo ng kaniyang lihim na ipon. Ang perang itinabi niya para sa sariling kinabukasan, ngunit mas pinili niyang ibayad sa utang ng kumpanya ni Santiago. Sa isip ni Sol, ang tagumpay ng asawa ay tagumpay din ng kanilang tahanan. Tinitiis niya ang bawat lait ni Doña Imelda, ang bawat hapdi ng kaniyang mga palad sa paglalaban ng mga makakapal na kurtina basta't makita lang niyang nakatayo ng matuwid si Santiago. Bitbit ang sobre at ang pag-asang mababago na ang pakikitungo sa kanya ng pamilya Castillo. Dahan-dahang umakyat si Sol sa itaas. Nais niyang sorpresahin ang asawa. Ngunit pagdating sa tapat ng pintuan ng kanilang silid, ang marahas na pagpintig ng kaniyang puso ay hinalinhinan ng isang malamig na katahimikan. Walang katok, pinihit niya ang trangka. Ang pintuan ay bumukas ng walang ingay, ngunit ang tanawing tumambad sa kanya ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguho sa kaniyang mundo. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kaisa-isang lugar na itinuturing niyang sagrado, ay naroon si Santiago. Hindi siya nag-iisa. Nakayakap sa kanya si Vanessa, ang babaeng laging ipinapamukha ni Doña Imelda na karapat-dapat para sa kaniyang anak. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakasuka, ay ang kumikinang nahiya sa leeg ni Vanessa. Iyon ang kwintas na tanging alaala ng yumaong ina ni Sol. Ang kwintas na kinuha ni Doña Imelda noong nakaraang buwan sa katwirang itago muna para hindi mawala, ay naroon ngayon nakasabit sa leeg ng isang ahas habang hinahalikan ng kaniyang asawa. Santiago? Ang boses ni Sol ay isang mahinang bulong, tila hanging nawala ng lakas. Tumigil ang dalawa. Hindi gulat, kundi pagkairita ang rumihistro sa mukha ni Santiago. Marahas niyang itinulak ang kumot at tumayo. Na tila ba si Sol ang bastos na pumasok sa silid ng ibang tao? Why are you here, Sol? Hindi ba sinabi ko sa iyong huwag kang aakyat hanggat hindi kita tinatawag? Walang bakas ng pagsisisi sa boses ni Santiago. Malamig ito, matalas, at puno ng pandidiri. It's our anniversary, Santiago. Binayaran ko na ang utang mo sa bangko. Eto o. Inilahad ni Sol ang sobre. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kaniyang tanging hiling ay isang paliwanag, isang paghingi ng tawad, kahit isang kasinungalingan na mapaniniwalaan niya. Ngunit kinuha lamang ni Santiago ang sobre. Tinignan ang resibo ng mabilisan at pagkatapos ay ginupit-gupit ito sa harap ng kaniyang asawa. Ang mga piraso ng papel ay naglaglagan sa sahig na tila mga talulot ng patay na bulaklak. You really think 500,000 pesos can buy my love, Sol? You're so pathetic. Tumawa si Vanessa habang hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Look at yourself. You smell like garlic and cheap vinegar. You look like a maid, not a wife. Do you think Santiago would choose a servant over a queen like me who can help him in the business world? Vanessa is right. Dugtong ni Santiago habang isinusuot ang kaniyang mamahaling relos. Loob na loob mo na ang pagiging biktima, Sol. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa pagpapakasal ko sa iyo, baka sa kalsada ka na pinulot. Don't act as if you've done something heroic. Ang perang yan, maliit na bagay lang yan kumpara sa kahihiyang idinudulot mo sa pangalan ko tuwing humaharap ako sa mga kliyente ko. Lumapit si Santiago kay Sol hanggang sa maamoy ni Sol ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng ibang babae. Dinuro niya ang noo ni Sol. Get out. Bumalik ka sa kusina kung saan ka nararapat. Vanessa needs someone to serve her coffee.
and you're the best person for the job. Hindi gumalaw si Sol. Ang luha na kanina pa gustong kumawala ay tila naging yelo sa kaniyang mga mata. Ang hapdi sa kaniyang dibdib ay hindi na dahil sa sugat, kundi dahil sa isang bagay na tuluyan ng namatay. Tumingin siya sa kwintas ng kaniyang ina na suot ni Vanessa. Pagkatapos ay kay Santiago na tila isang estranghero. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong ni Sol sa kaniyang sarili, sa loob ng kaniyang isip. Ang kaniyang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi ang simula ng isang malalim at madilim na gabi para sa pamilya Castillo. Sa ibaba, narinig ang matinis na boses ni Doña Imelda na tinatawag siya. Sol, nasaan na ang pagkain? Bakit napakabagal mo? Wala ka nang silbi, tamad ka pa. Napatingin si Sol sa mga piraso ng resibo sa sahig. Ang perang iyon na pinaghirapan niya ay naging basura na lamang sa isang saglit. Lumingon siya kay Santiago sa huling pagkakataon bago ito bumalik sa kandungan ni Vanessa. Opo, madre. Sagot ni Sol sa Tagalog, ang kaniyang boses ay patag at walang emosyon. Pababa na po ako. Ngunit sa kaniyang pagtalikod, hindi ang kusina ang nasa isip niya, kundi ang bawat sentimo, bawat sampal, at bawat patak ng pawis na kinuha nila sa kanya. Isang lihim ng ngiti ang dumaan sa kaniyang mga labi sa gitna ng dilim ng hallway. Ang 3 taon ay tapos na at ang paniningil ay magsisimula pa lamang. Madilim na ang buong kabahayan, ngunit ang liwanag sa likod ng bahay, sa tapat ng gripo, ay nananatiling bukas. Doon, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang tanging maririnig ay ang gasgas ng mga kamay ni Sol sa magaspang na tela ng mga kurtina. Ang tubig na galing sa poso ay tila mga karayom na tumutusok sa kaniyang mga daliri, na sa sobrang lamig ay tila nawawalan na ng pakiramdam. Ang kaniyang mga kasukasuan ay namumula at namamaga. Isang piping saksi sa 3 taong pagsisilbi ng walang kibo. Sa pamilya Castillo, ang bawat piraso ng damit ay kailangang dumaan sa kaniyang mga palad. Ayaw ni Doña Imelda ng washing machine. Ayon sa matanda, ang tunay na asawa ay dapat marunong magpakasakit sa mga gawaing bahay. Ngunit alam ni Sol ang katotohanan, nais lang siyang makita ng biyenan na nakayuko, nakalubog sa sabon at dumi, upang ipaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Huwag mong itigil ang pagkuskos, Sol. Ang dumi sa dulo ng kortinang yan ay parang ang dumi sa iyong pagkatao bago ka pinulot ng anak ko. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matamis na lason na pumasok sa pandinig ni Sol. Nakatayo ang matanda sa may pintuan ng kusina. Suot ang kaniyang mamahaling nightgown na kulay ginto habang humihigop ng mainit na tsaa. Ang kaniyang mga mata ay puno ng mapang-aping kislap. Opo, madre, sagot ni Sol nang hindi tumitingala. Ipinagpatuloy niya ang pagpiga sa mabigat na tela. Ang bawat pag-ikot ng kaniyang braso ay nagdadala ng kirot sa kaniyang likuran. Maging mapagpasalamat ka, Sol. Patuloy ni Doña Imelda. Ang kaniyang tono ay tila isang guro na nagtuturo sa isang mangmang. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong dami ng labada. Isang batang ulila, walang pangalan, walang yaman. At ngayon ay nakatira sa ilalim ng bubong ng mga Kastilyo. Isang malaking biyaya iyan na dapat mong ipagdasal gabi-gabi. Tumayo si Sol at dahan-dahang lumapit sa kusina upang kumuha ng isa pang balde. Nadaanan niya ang hapagkainan kung saan kanina lamang ay nagdaos ng isang masaganang hapunan ang pamilya kasama si Vanessa. Ang amoy ng steak at mamahaling alak ay nananatili pa rin sa hangin. Ngunit para kay Sol, ang tanging natira ay ang mga buto sa plato at ang mga tirang kanin na halos naninigas na sa lamig. Dahan-dahan niyang kinuha ang sandok at kinalos ang sunog na bahagi ng kanin sa ilalim ng kaldero. Ang tutong, ito ang naging pagkain niya sa loob ng 3 taon. Ang mga tira, ang mga itinapon, ang mga hindi na nais kainin ng mga Panginoon ng bahay.
Ang bawat subo niya ng matigas na kanin ay tila paalala ng kanyang panata sa kanyang ama bago ito pumanaw. Tandaan mo, Soledad, ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy. Ang 3 taon mo sa piling ng mga Kastilyo ay hindi pagpapakababa, kundi isang pagmamasid. Alamin mo kung sino ang karapat-dapat sa iyong katapatan bago mo hawakan ang korona ng mga Shen. Bakit ka nakatitig sa kawalan? Tapusin mo na yan. Muling bulyaw ni Doña Imelda na nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Bukas ay may malaking piging para sa bagong proyekto ni Santiago. Darating ang mga matataas na tao sa lipunan at gusto kong malinaw sa iyo ito, Sol. Lumapit ang matanda at sa isang mabilis na pagkilos ay hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Sol. Pinuwersa itong tumingin sa kanya. Huwag na huwag kang magpapakita sa mga bisita. Mananatili ka sa kusina. Ayokong makita ng mga kaibigan namin na ang asawa ni Santiago ay mukhang basahan at amoy pawis. Isara mo ang pinto ng kusina at huwag kang lalabas hanggat hindi umaalis ang huling bisita. Naiintindihan mo? Naramdaman ni Sol ang kuko ni Doña Imelda na bumaon sa kaniyang balat, ngunit hindi siya dumaing. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay tila naging 2 piraso ng itim na marmol, malamig at walang emosyon. Opo, madre, mananatili ako sa kung saan ako nararapat, sagot ni Sol. Binitawan siya ng matanda ng may pandidiri. Tila ba nadumihan ang kaniyang mga kamay sa paghawak sa balat ni Sol. Pagkaalis ni Doña Imelda, dahan-dahang hinawakan ni Sol ang kaniyang panga. Hindi siya nasasaktan. Sa katunayan, nararamdaman niya ang isang kakaibang init sa kaniyang dibdib. Ang 3 taon ng pagtitiis, ng pagkain ng tutong, at ng pagiging alipin ay may takdang katapusan. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na langit. Bukas ang huling araw ng kaniyang pagsubok. Bukas, ang babaeng itinuturing nilang basahan ang siyang magiging dahilan ng kanilang pagluhod. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang harapin ang pinakamatinding insulto na inihanda ni Santiago at Vanessa para sa kanya sa harap ng maraming tao. Isang lihim na plano ang nabubuo sa kaniyang isipan habang ang kaniyang mga daliri ay muling lumubog sa malamig na tubig ng labada. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay hindi nagdala ng init, kundi isang malupit na paalala ng kaniyang pagod. Habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa piging sa gabi, si Sol ay naroon sa hardin, nakaluhod sa basang lupa upang ayusin ang mga paboritong bulaklak ni Doña Imelda. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ay humahalo sa pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi na kailangang tumingin ni Sol upang malaman kung sino ito. Ang masangsang at matamis na amoy ng mamahaling pabango na Lily of the Valley ay sapat na upang kilalanin ng bisita. God, Sol, ang dumi-dumi mo tignan. Simula ni Vanessa. Nakatayo siya doon, suot ang isang puting silk dress na tila kumikinang sa ilalim ng araw habang may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Parang hindi ka asawa ng isang CEO. You look more like a garden gnome. Hindi sumagot si Sol. Ipinagpatuloy niya ang paghuhukay sa lupa. Ang kaniyang mga kuko ay puno na ng itim na dumi. Alam mo, I feel so bad for Santiago. Patuloy ni Vanessa, ang boses niya ay puno ng mapait na simpatya. Imagine, kailangang magtrabaho ng husto ng asawa mo para lang mapagtakpan ng kahihiyang idinudulot ng isang asawang hindi man lang kayang magayos ng sarili. But don't worry, I'm here now. I'm helping him with the Golden Heights project. Ako ang kaniyang right hand at ikaw. Well, ikaw ang kaniyang tagalinis. Tumayo si Vanessa at lumapit sa kinaroroonan ni Sol. Tila ba aksidente, itinagilid niya ang kaniyang hawak na tasa. Ang mainit na tsa ay dahan-dahang bumuhos, hindi sa lupa, kundi sa nakabukang palad ni Sol na nakahawak sa paso. Ang init ay agad na bumaon sa balat ni Sol. Naramdaman niya ang matinding hapdi. Tila ba may libu-libong karayom na natusok sa kaniyang laman.
Ngunit hindi siya sumigaw. Wala siyang binitiwang tunog. Tinitigan lamang niya ang kaniyang kamay na unti-unting namumula sa ilalim ng mainit na likido. "Oh my God! I'm so sorry, Sol. Ang clumsy ko talaga," sabi ni Vanessa nang may nakakalokong na ngiti. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi, kundi puro katuwaan. "Hayaan mo. Sasabihin ko kay Santiago na kailangan mo ng bagong ointment. Or maybe, he won't even care." Sa di kalayuan, nakita ni Sol si Santiago na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kanila. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Santiago ang pamumula ng kamay ni Sol, nakita niya ang pang-aapi ni Vanessa. Ngunit sa halip na bumaba at tumulong, tinalikuran niya ang kaniyang asawa at pumasok sa loob ng bahay, tila ba wala siyang nakitang anuman. Ang lamig na naramdaman ni Sol sa kaniyang puso ay mas matindi pa sa hapdi ng tsaa sa kaniyang balat. "Vanessa," mahinang sabi ni Sol. Sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. "Ang kwintas na suot mo. Alam mo ba kung kanino yan?" Hinawakan ni Vanessa ang hiyas sa kaniyang leeg, ang alaala ng ina ni Sol. "Ito? Regalo ito ni Santiago sa akin," sabi niya. "Galing daw ito sa isang basurang kahon sa atik. Bagay sa akin, di ba? Kesa naman nakatago lang at inaamag." "Bagay nga," sagot ni Sol. Ang kaniyang tinig ay kasing lamig ng yelo. Bagay ang isang nakaw na gamit sa isang babaeng nagnanakaw din ng buhay ng iba. Nawala ang ngiti sa mukha ni Vanessa. Itataas na sana niya ang kaniyang kamay upang sampalin si Sol nang biglang may tumawag sa kaniya mula sa loob. "V, come here! Kailangan nating tapusin ang dokumento para sa mga Shen," sigaw ni Santiago. Inirapan ni Vanessa si Sol at naglakad palayo. Ngunit huminto siya sandali upang bumulong. "You think you know everything, Sol? You don't even know why Santiago married a nobody like you. May lihim ang pamilya Shen na hindi mo pa alam. And soon, pati ang pangalang yan, kukunin namin sa'yo." Naiwang mag-isa si Sol sa hardin. Ang kaniyang kamay ay kumikirot pa rin. Ngunit ang kaniyang isip ay nakatuon sa narinig. Dokumento para sa mga Shen. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bukas na bintana ng opisina ni Santiago sa unang palapag. Nagtatago sa likod ng makakapal na halaman. Narinig niya ang boses ni Santiago na seryosong nakikipag-usap sa telepono. "Yes, sir? I have the internal data of Shen Global. Kapag naibigay ko ito sa inyo, babagsak ang stock nila sa darating na Lunes. Just make sure na ang pwestong ipinangako nyo sa akin sa board ay matutupad. My wife? Don't worry about her. She's just a ghost in this house. She knows nothing." Ang mga daliri ni Sol ay dahan-dahang humigpit sa kanyang dugoang paso. Ang kaniyang asawa ay hindi lamang isang taksil sa kanyang puso, kundi isang linta na sumisipsip sa dugo ng kumpanyang itinayo ng kaniyang ama. Ang 3 taong trial na hiningi ng kaniyang ama ay hindi lamang pagsubok sa pag-ibig, kundi isang paraan upang makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. At ngayon, nakita na niya ang lahat. Ang hangin sa loob ng opisina ni Doña Imelda ay mabigat at amoy luma. Isang halong amoy ng gamot sa tanga, alikabok ng mga antigong libro, at ang nakaka-suffocate na bango ng mamahaling kandila. Nakaupo ang matanda sa kaniyang selyang gawa sa madilim na kahoy. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Maputi, matigas, at walang bahid ng emosyon maliban sa isang huwad na lungkot. "Sol, halika rito, anak." Malambot ang boses ni Doña Imelda. Isang tono na bihirang marinig ni Sol. Ipinatong ng matanda ang kaniyang kamay na puno ng mga ugat at mamahaling singsing sa ibabaw ng kamay ni Sol. Sa harap nila ay may isang piraso ng papel, isang dokumento para sa paglilipat ng pagmamay-ari ng isang maliit na bahay at lupa. Ang tanging pamanang iniwan ng mga magulang ni Sol, ang tanging bagay na nakapangalan sa kanya sa loob ng 3 taon ng pagiging kastilyo. Alam mo naman ang sitwasyon ni Santiago, di ba? Panimula ni Doña Imelda.
Sabay buntong hininga na tila pasa ng buong mundo. Ang kumpanya, kailangan ng kolateral para sa bagong loan. Kung hindi natin ito magagawa, baka mawalan kami ng lahat. Baka mapunta tayo sa kalsada. Tumingin si Sol sa dokumento. Alam niyang nagsisinungaling ang matanda. Alam niyang ang perang ito ay hindi para sa kumpanya, kundi para pambayad sa mga luho ni Vanessa at sa mga sugal ni Santiago sa BRP Club. Madre, iyan na lang po ang natitira sa akin. Mahinang sagot ni Sol, pinananatili ang kanyang papel bilang masunuring asawa. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humigpit ang hawak ni Doña Imelda sa kamay ni Sol. Ang kaniyang mga kuko ay tila ibon na mandaragit na bumaon sa balat ng kaniyang dindala. Utang na loob naman, Sol. Isipin mo naman ang sakripisyo namin para sa'yo. Ang boses ng matanda ay nanginginig na sa drama. Sino ang tumanggap sa'yo noong wala kang matuluyan? Sino ang nagpakain sa'yo? Sino ang nagbigay sa'yo ng apelidong Castillo? Ngayon na ang pamilyang ito ang nangangailangan, magdadamot ka? Ganyan ba ang itinuro ng mga magulang mo bago sila namatay at iniwan kang palaboy? Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na mas lalong humihigpit sa leeg ni Sol. Ito ang paboritong sandata ng mga Kastilyo, ang iparamdam sa kanya na ang kaniyang buong pagkatao ay isang malaking pagkakautang na hinding-hindi niya mababayaran. Ayaw mo bang makitang matagumpay ang asawa mo? Dugtong ni Doña Imelda, habang dahan-dahang iniaabot ang isang itim na pluma. Tandaan mo, ang tagumpay ni Santiago ay tagumpay mo rin. O baka naman, gusto mo talagang makitang bumagsak kami para makabalik ka sa putikan? Dahan-dahang kinuha ni Sol ang panulat. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kaniyang mga daliri. Sa bawat sandali na lumalapit ang dulo ng pluma sa papel, tila naririnig niya ang marahas na tibok ng kaniyang puso na humihingi ng katarungan. Ang tanging maririnig sa silid ay ang magaspang at matinis na tunog ng pluma habang rumirenta ito sa tuyong papel. Isang tunog na tila ba, hininga ng isang bagay na unti-unting pinapatay. Ang lagda ni Soledad Castillo ay nakaukit na sa dokumento. Mabuting bata, nakangiting sabi ni Doña Imelda, sabay hablot sa papel. Wala na ang huwad na lungkot. Ang kaniyang mga mata ay muling naging matalas at sakim. Sige na, pumalik ka na sa kusina. Siguraduhin mong malinis ang mga kristal para sa party mamaya. Tumayo si Sol. Bago siya lumabas, dahan-dahan niyang inayos ang isang maliit na florera sa gilid ng mesa ni Doña Imelda. Isang mabilis at maingat na pagkilos ang ginawa niya. Isang maliit na itim na gamit. Kasing liit ng buto ng pakwan, ang kaniyang idinikit sa ilalim ng lamesa. Ang recording device ay nagsimula nang kumislap ng mahina, handang sumipsip sa lahat ng maruruming sikreto ng silid na yon. Habang naglalakad si Sol sa madilim na hallway, tumingin siya sa bintana na nakaharap sa kalsada. Sa labas ng tarangkahan ng mansyon, isang itim na limusin ang nakaparada. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit nararamdaman ni Sol ang mga matang nakatingin sa kaniya mula sa loob. Ang mga matang yon ay hindi naghahanap ng utang, kundi naghihintay ng hudyat. Ang 3 taon ay hindi na lamang binibilang sa mga buwan. Binibilang na ito sa mga oras. Huminto si Sol sa harap ng salamin sa hallway. Hinawakan niya ang kaniyang leeg kung saan naroon dapat ang kwintas ng kaniyang ina. Wala na ang kwintas, wala na ang kaniyang bahay, at tila wala na rin ang kaniyang dignidad sa paningin ng mga Kastilyo. Ngunit sa ilalim ng kaniyang malamig na tingin, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Ang apoy na susunog sa buong mansyong ito. Ang mansyon ng mga Kastilyo ay tila isang nagliliyab na hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Mula sa labas, maririnig ang mahinang tugtog ng biolin na humahalo sa halakhak ng mga taong ang tanging problema ay kung anong tatak ng relo ang isusuot. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay nagpapakalat ng mga aninong ginto sa bawat sulok. Ngunit para kay Sol, ang bawat kislap ng ilaw
ay tila isang matalas na dulo ng karayom na tumutusok sa kaniyang pagkatao. Suot ang isang lumang itim na uniporme na tila kupas na sa dami ng laba. Si Sol ay naglalakad sa gitna ng mga bisita, bitbit ang isang mabigat na tray ng mga mamahaling alak. Ang kaniyang mga paa ay kumikirot sa loob ng kaniyang lumang sapatos, ngunit kailangang manatiling tuwid ang kaniyang likod. "Sol, iyong baso rito, bilis!" Sigaw ng isang pinsan ni Santiago na tila ba isang aso ang tinatawag. Lalapit si Sol, yuyuko ng bahagya, at dahan-dahang ilalapag ang alak. Habang ginagawa niya ito, naririnig niya ang mga bulungan sa kaniyang paligid. Mga salitang hindi nilalayong itago, kundi sadyang iparinig upang saktan siya. Iyan ba ang asawa ni Santiago? Akala ko ba ay katulong? Bulong ng isang babaeng nakaasul na gown habang nagtatago sa likod ng kaniyang pamaypay. "Hayaan mo na. Kinuha lang naman daw yan sa kung saang ampunan. Charity case lang ni Doña Imelda. Kawawa naman si Santiago. Kailangang magtiis sa isang babaeng walang pinag-aralan at walang pinagmulan." Sagot ng isa pa, sabay tawa ng mahinhin. Ang init ay umakyat sa mga pisngi ni Sol. Ito ang hiya, ang matinding lason na unti-unting pumapatay sa kaniyang loob. Ngunit bago pa man siya makahuma, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kaniyang katahimikan. "Oh Sol, mabuti naman at nandito ka," sabi ni Vanessa, na nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga negosyante. Suot niya ang isang pulang-pulang gown na tila humahamon sa atensyon ng lahat. Sa kaniyang leeg, ang kwintas ng ina ni Sol ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. "Could you please refill our glasses? Napakainit kasi rito. Baka natutuyo na ang lalamunan ng mga kaibigan ko sa sobrang daming kwento tungkol sa tagumpay ni Santiago." Dahan-dahang lumapit si Sol. Habang ibinubuhos niya ang pulang alak sa baso ni Vanessa, naramdaman niya ang matalas na titig ng babae. Sinadya ni Vanessa na iurong ang kaniyang siko sa sandaling ibinababa ni Sol ang bote. Ang mapulang likido ay tumalsik, hindi sa gown ni Vanessa, kundi sa harap ng lumang uniforme ni Sol. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat sa tela, tila isang sariwang sugat na biglang bumuka. Ang amoy ng alak ay naging matapang at nakakahilo. "Ay, look what you did, Sol. Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan," parinig ni Vanessa, na sadyang nilakasan ng boses upang makuha ang atensyon ng lahat. "Buti na lang hindi sa gown ko tumalsik. I don't know why Santiago keeps you here. You're such a mess." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa paligid. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon kay Sol, na nakatayo doon na may malaking mantsa ng alak sa kaniyang dibdib. Tumingin si Sol kay Santiago na nooy nasa kabilang panig ng silid, may hawak na baso ng whiskey. Inaasahan niyang lalapit ito, ipagtatanggol siya, o kahit man lang bibigyan siya ng isang senyas na ayos lang ang lahat. Ngunit tumalikod si Santiago at nakipagtawanan sa ibang panauhin, tila ba hindi niya kilala ang babaeng hiyang-hiya sa gitna ng silid. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, napansin ni Sol ang isang matandang lalaki sa sulok ng ballroom. Nakasuot ito ng isang napaka-formal na barong Tagalog at may hawak na baston na gawa sa ivory. Hindi ito tumatawa. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng matalas kay Sol, hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil sa matinding pagkagulat. Tila may nakita siyang isang multo mula sa nakaraan. Ngunit bago pa man makapag-isip si Sol kung sino ito, isang matinis na sigaw ang bumasag sa musika. "Ang sing-sing ko, ang diamond ring ko nawawala." Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagtigil ang musika. Ang lahat ay napalingon sa matanda na nooy nakatayo sa gitna. Hawak ang kaniyang kanang kamay na tila ba may nawawalang bahagi ng kaniyang katawan. "Nandito lang yun kanina, noong kumuha ako ng pagkain sa tray." Sigaw ni Doña Imelda, sabay turo kay Sol na nooy may mantsa pa rin ng alak sa damit. Ikaw ang huling lumapit sa akin. Magnanakaw." Lahat ng mata ay muling bumaling kay Sol. Ang kaniyang tray ay nanginginig sa kaniyang mga kamay.
Ang tahimik na silid ay napuno ng mga bulong na tila mga bubuyog na naghahanap ng mabibiktima. Ilabas mo ang singsing ko, Sol. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga Kastilyo sa harap ng mga bisitang ito. Muling bulyaw ni Doña Imelda habang mabilis na lumalapit sa kanya. Huminto ang mundo ni Sol. Ang hiya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na pakiramdam. Alam niya na ito na ang huling hagupit na inihanda nila para sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang daan-daang pares ng mga mata ay tila mga talim na humihiwa sa pagkatao ni Sol. Nakatayo siya sa gitna. Ang mantsa ng alak sa kanyang dibdib ay tila isang sumpa, habang si Doña Imelda ay nanginginig sa galit sa kaniyang harapan. I-search niyo siya. Ngayon din. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng kapangyarihan. Hindi ako papayag na ang isang magnanakaw ay manatili sa ilalim ng aking bubong. Lumapit ang dalawang security guard, ngunit bago pa man nila mahawakan si Sol, mabilis na humakbang si Santiago patungo sa gitna. Ang kaniyang mukha ay mapula, hindi dahil sa pagtatanggol sa asawa, kundi dahil sa matinding pagkapahiya na ang asawa niya ay tinatawag na magnanakaw sa harap ng kaniyang mga kasosyo sa negosyo. Isang mabilis at marahas na pagtama ng palad sa pisngi ang bumasag sa hangin. Hindi ito tunog ng galit lamang. Ito ay tunog ng pagtatapos ng lahat ng pag-asa. Ang mukha ni Sol ay napalingon sa kanan sa lakas ng sampal. Naramdaman niya ang agad na pamamanhid ng kaniyang pisngi, na sinundan ng isang mainit at kumikirot na sensasyon. Sa loob ng kaniyang bibig, nalasahan niya ang malapot at maalat na lasa ng dugo. Ang kaniyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay nagulo. Natakpan ang kalahati ng kaniyang mukha. Nanatili siyang nakayuko, tinitignan ng kaniyang sariling anino sa makintab na sahig. How dare you? Ang boses ni Santiago ay gumaralgal sa galit. Binigyan kita ng lahat, Sol. Binigyan kita ng pangalan. At ito ang isasagot mo sa akin? Papahiya mo ako sa harap ng lahat? Santiago, please. Wala akong kinuha. Bulong ni Sol. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit sa halip na awa, isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa gilid. Oh, please, Sol. Stop acting like a victim, sabi ni Vanessa, habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang braso ni Santiago. Nandyan sa bulsa ng apron mo ang singsing. Nakita ko kanina noong dumaan ka. Huwag mo nang itanggi. Lumapit si Doña Imelda at marahas na dinukot ang kamay sa bulsa ng apron ni Sol. Isang kislap ng diamante ang lumitaw sa ilalim ng mga ilaw. Ang mga bisita ay sabay-sabay na kumuha ng malalim na hininga. Ang ebidensya ay naroon. Isang bagay na hindi kailanman hinawakan ni Sol. Ngunit ngayon ay siyang maglulubog sa kaniya sa putikan. Magnanakaw. Napakawalang hiya mo. Sigaw ni Doña Imelda. Luhod. Utos ni Santiago. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Lumaluhod ka sa harap ni Vanessa at ni Mama. Humingi ka ng tawad sa kahihiyang idinulot mo. Ngayon din. Naramdaman ni Sol ang bigat ng kamay ni Santiago sa kaniyang balikat. Pinuwersa siyang bumaba. Ang kaniyang mga tuhod ay dahan-dahang lumalapit sa malamig na sahig. Sa puntong yon, ang bawat segundo ay tila tumigil. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Vanessa, ang mapang-aping mukha ni Doña Imelda at ang kawalan ng puso ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang kaniyang mga tuhod sa sahig, isang marahas na pag-vibrate ang naramdaman niya mula sa kaniyang bulsa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ito ang hudyat, ang kaniyang telepono na 3 taon niyang itinago at binuksan lamang sa gabing ito ay naghatid ng isang mensahe na magbabago sa takbo ng tadhana. Sa gitna ng kaniyang kahihiyan, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kaniyang mga ugat. Ang lamig ng sahig ay hindi na nakakatakot.
Ang hapdi ng sampal ay hindi na masakit. Dahan-dahan, sa gitna ng pagtataka ng lahat, huminto si Sol sa pagbaba. Sa halip na lumuhod, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Mas matuwid pa sa anumang pagkakataon sa kaniyang buhay. Inalis niya ang buhok na nakatakip sa kaniyang mukha at hinarap si Santiago. Ang kaniyang mga mata ay wala ng luha. Wala ng pagsusumamo. Ang naroon lamang ay isang kislap na kasing talas ng brilyanteng hawak ni Doña Imelda. Hindi ako luluhod. Ang boses ni Sol ay hindi na isang bulong. Ito ay malinaw, malamig, at may awtoridad na nagpatahimik sa buong ballroom. Anong sabi mo? Akmang sasampalin siyang muli ni Santiago, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nahuli ni Sol ang kaniyang kamay. Ang pagkakahawak ni Sol ay kasing higpit ng bakal. Sabi ko, tapos na ang palabas, Santiago, sabi ni Sol habang tinitignan ng asawa ng diretso sa mga mata. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang 3 taon ng pagiging basahan sa bahay na ito, ay natapos na sa oras na ito. Dinukot ni Sol ang kanyang telepono at ipinakita ang screen kay Santiago. Isang mensahe ang nakasulat doon mula sa isang pangalang maging ang pinakamayayamang tao sa silid na yon ay kinatatakutan. The 3-year trial is over, Miss Soledad. The Shen Global Empire is waiting for its queen. Your car is outside. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng sunod-sunod na pagpreno ng mga mamahaling sasakyan ay umalingaw-ngaw. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga escort ay pumasok sa malalaking bintana ng ballroom. Ang braso ni Santiago ay tila napako sa hangin, hindi makapaniwala na ang mahinang babaeng kanyang minaliit sa loob ng 3 taon ay may ganitong lakas. Ang mga mata ni Sol ay hindi nakakikitaan ng takot. Sa halip, naroon ang isang uri ng awtoridad na nagpapatigil sa bawat bulong sa loob ng silid. Anong kalokohan ito, Sol? Nauutal na tanong ni Santiago. Pilit na binabawi ang kaniyang kamay. Anong Shen Global? Isang hamak na ulila ka lang. Sa halip na sumagot, dahan-dahang binitiwan ni Sol ang kaniyang asawa. Sa bawat segundo, ang ingay ng mga sapatos sa labas ng ballroom ay lalong lumalakas. Mabibigat na hakbang na puno ng disiplina. Ang malalaking pintuan ng mansyon ay bumukas ng malawak at pumasok ang isang lalaking nakasuot. May dalang itim na briefcase at 4 na bodyguard na nakasuot ng baril sa kanilang mga bewang. Attorney Suarez, bulong ng isang matandang negosyante sa hanay ng mga bisita. Siya ang punong abogado ng mga Shen. Ano ang ginagawa niya rito? Hindi pinansin ng abogado ang mga kastilyo. Dumiretso siya sa tapat ni Sol at yumuko ng malalim. Isang pagpapakita ng respeto na kahit si Santiago ay hindi pa nararanasan sa buong buhay niya. Miss Soledad Shen, ang boses ng abogado ay gumaralgal sa formalidad. Tapos na ang takdang panahon ng inyong pagpapakumbaba. Ang inyong ama ay pumanaw na kaninang hapon. At ayon sa kaniyang huling testamento, kayo na ang tumatayo bilang nag-iisang tagapagmana at chairperson ng Shen Global Group. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang presyo na gustong magpasabog sa mga dingding. Ang mukha ni Doña Imelda ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kaniyang pekeng perlas. Ang singsing na kanina ay ipinangbibintang niya kay Sol ay dahan-dahang nalaglag mula sa kaniyang nanginginig na mga daliri. Shen Global. Ang boses ni Vanessa ay naging isang matinis na tunog ng kawalang katiyakan. Hindi maaari. Nagkakamali kayo. Ang babaeng ito ay isang hamak na maid. Humarap si Sol kay Vanessa, pagkatapos ay kay Santiago. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng kaniyang maruming apron. Ang simbolo ng kaniyang pagkaalipin sa loob ng 3 taon. Inihulog niya ito sa sahig, mismo sa tapat ng mga piraso ng resibong ginupit-gupit ni Santiago kanina. Tama ka, Santiago. Simula ni Sol, ang bawat salita ay kasing talas ng kristal. Sabi mo kanina, ang kumpanya niyo ay nangangailangan ng collateral. Sabi mo,
Ang kumpanya niyo ay babagsak kung hindi ako pipirma. Ngunit ang hindi mo alam, ako ang kumpanyang iyon. Ang perang ibinayad ko sa utang niyo kanina, iyon ang huling pagkakataong ibinigay ko sa inyo bilang tao. At sinayang niyo iyon para sa isang diamante na ako rin ang may-ari. Sol, darling, makinig ka. Lumapit si Santiago, pilit na binabago ang kaniyang tono. Ang kaniyang mukha ay mabilis na nagpalit mula sa galit patungo sa isang kasuklam-suklam na pagsusumamo. Naguguluhan lang ako kanina, stress sa trabaho. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sol. Lumapit siya kay Santiago, sapat na upang maamoy muli ang pamilyar na pabangong hindi na kailanman magpapatibok sa kaniyang puso. Mahal mo ako? O mahal mo ang katotohanang may isang babaeng laging nakayuko sa likod mo habang tinatatapakan mo? Hinawakan ni Sol ang panga ni Santiago, hinalintulad sa ginawa sa kaniya ni Doña Imelda kanina. Sabi mo kanina, nararapat ako sa kusina, pero ang totoo, Santiago, ako ang nagmamay-ari ng gusaling kinalalagyan ng opisina mo. At sa Lunes, sisiguraduhin kong pati ang upuang kinauupuan mo ay mawawala sa'yo. Kinuha ni Sol ang mga dokumento ng LI divorce na inihanda na pala ni Attorney Suarez bago pa sila dumating. Kinuha niya ang isang pluma at mabilis na lumagda. Pagkatapos, itinapon niya ang mga papel sa ibabaw ng tray ng mga tirang pagkain na dala niya kanina. Vanessa, kailangan mo raw ng magsisilbi sa'yo ng kape? Lumingon si Sol sa babaeng nooy tila isang ribultong natutunaw sa takot. Simulan mo nang mag-practice dahil sa susunod na magkita tayo, ikaw na ang nasa posisyong kinalalagyan ko ngayon. Sol! Anak! Sumingit si Doña Imelda, pilit na humahawak sa kamay ni Sol. Mag-usap tayo bilang pamilya, utang na loob. Marahas na binawi ni Sol ang kaniyang kamay. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang yan sa akin, madre. Ang tanging utang na mayroon ako ay sa aking sarili. Dahil pinayagan kong tapakan niyo ako ng ganito katagal. Tinalikuran sila ni Sol. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa pundasyon ng mansyon ng mga kastilyo. Ang mga bodyguard ay gumawa ng isang pasilyo para sa kanya. Hinaharangan ng anumang pagtatangka ni Santiago na lumapit. Pagdating sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kaniyang pisngi. Doon sa bahaging sinampal ni Santiago, ang sakit ay wala na, napalitan ng isang nakakapanibagong gaan. Isang itim na limusin ang naghihintay na nakabukas ang pinto. Bago sumakay, lumingon si Sol sa huling pagkakataon sa malaking mansyon na tila isang kulungan. Chairman Soledad, saan po tayo? Tanong ni Attorney Suarez. Sa opisina. Sagot ni Sol habang pinalalamig ang kaniyang tingin. Simulan na ang pag-pull out ng lahat ng investment sa Castillo Group. Gusto kong makita silang magmakaawa bago sumikat ang araw. Ang pinto ng sasakyan ay sumara nang may mabigat na tunog. Isang tunog na tuluyan nang naghiwalay sa kaniyang nakaraan at sa kaniyang hinaharap. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina sa ika-50 palapag ng Shen Global ay tila humahalik sa balat ni Sol, isang matalim na kaibahan sa nakakapansong init ng kusina na kaniyang iniwan. Wala na ang amoy ng bawang at usok. Ang hangin dito ay amoy sariwang orchid at mamahaling katad. Nakaupo si Sol sa likod ng isang malawak na mesa na gawa sa itim na nara. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng glass screen ng kaniyang tablet. Sa bawat pindot niya, isang bahagi ng mundo ni Santiago ang gumuho. Chairperson Soledad, handa na po ang lahat, ulat ni Attorney Suarez habang nakatayo sa kaniyang harap. Nabili na natin ang 80% ng mga utang ng Castillo Group mula sa 3 pangunahing bangko. Sa madaling salita, kayo na ang kaisa-isang pinagkakautangan nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sol. Tumingin siya sa malaking bintana kung saan tanaw ang buong lungsod. Sa malayo,
Alam niyang hindi magkandamayaw ang ingay sa loob ng bahay ng mga Kastilyo. I-call in ang lahat ng mga loan. Ngayon din, utos ni Sol. Ang kaniyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Gusto kong matanggap nila ang notice of foreclosure bago mag-alas 8 ng umaga. Isama mo na rin ang audit report sa mga irregularidad na ginawa ni Santiago sa kanilang tax records. Masusunod po, Chairperson. Habang naglalakad ang abogado palabas, naramdaman ni Sol ang bigat ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng isang bagyong katatapos lang manalasa. Naalala niya kung paano siya minaliit ni Santiago dahil sa 500,000 na ibinayad niya. Ngayon, ang halagang iyon ay barya na lamang sa bilyon-bilyong pisong kukunin niya mula sa kanila. Samantala, sa mansyon ng mga Kastilyo, ang tunog ng telepono ay hindi tumitigil. Ang bawat pag-vibrate ng cellphone ni Santiago sa ibabaw ng lamesa ay tila isang tibok ng pusong malapit ng huminto. Ano? Paanong naging invalid ang mga credit cards ko? Sigaw ni Santiago sa kabilang linya. Ang kaniyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kaniyang kurbata ay maluwag na at gusot-gusot. Sa gilid, si Vanessa ay nakaupo sa sofa. Pilit na itinatago ang kaniyang panginginig. Santiago, tumatawag din ang supplier ng Golden Heights. Sinasabi nilang ititigil na nila ang delivery ng semento dahil wala na raw tayong pondo sa bangko. Anong nangyayari? Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Imelda. Ang kaniyang mukha ay puno ng takot na hindi niya kayang itago ng makeup. Santiago, ang mga gwardiya sa labas. May mga taong dumating. May dalang mga papel. Sinasabi nilang kukunin na nila ang bahay na ito. Hindi maaari. Sigaw ni Santiago, sabay hagis ng kaniyang telepono sa pader. Ang pagtama ng gadget sa semento ay lumikha ng isang matulis na tunog, hudyat ng kaniyang tuluyang pagkawala ng kontrol. Si Sol, sir. Si Sol ang may gawa nito. Kailangan ko siyang makausap. Mabilis na nagmaneho si Santiago patungo sa opisina ng Shen Global, ngunit pagdating niya sa lobby, hinarang siya ng 4 na bodyguard na kasing tigas ng pader ang tindig. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Asawa ko ang chairperson niyo. Sigaw ni Santiago. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Nakakakuha ng atensyon ng mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya. Ex-wife Mr. Castillo, pagtatama ng isang pamilyar na boses. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng elevator at lumabas si Sol. Ngunit hindi na ito ang Sol na nakayuko at may mantsa ng alak sa damit. Nakasuot siya ng isang tailored white power suit. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kaniyang bawat galaw ay nagpapakita ng hindi matatawarang kapangyarihan. Sol! Darling! Pag-usapan natin ito. Lumuhod si Santiago sa gitna ng lobby. Hindi inaalintana ang mga taong nanonood. Ang kaniyang pride na dati ay kasing taas ng gusaling ito ay tuluyan ng nadurog. Nagkamali ako. Aminin ko. Pero pamilya tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Huminto si Sol sa harap niya. Ang amoy ng kaniyang pabango ay malamig at matapang. Tila amoy ng tagumpay. Pamilya? Mahinang tanong ni Sol. Sapat na upang marinig ni Santiago. Sabi mo noong isang gabi, ang katulad ko ay nararapat lang sa kusina. Sabi mo, ang bawat sentimong ibinigay ko ay basura. Ngayon, Santiago, tignan mo ang paligid mo. Lahat ng nakikita mo, lahat ng hinahawakan mo, at pati na ang hiningang nilalabas mo. Pag-aari ko na. Yumuko si Sol ng bahagya upang tignan ng diretso sa mata ang kaniyang dating asawa. Hindi ko ito ginagawa dahil sa galit. Ginagawa ko ito dahil ito ang halaga ng bawat sampal, bawat pag-alipusta, at bawat patak ng pawis na kinuha niyo sa akin sa loob ng 3 taon. Ang utang niyo ay hindi lang sa pera, Santiago. Utang niyo ito sa aking dignidad. At ngayong araw, kukunin ko na ang kabayaran. Chairman Soledad, singit ng kaniyang secretary. Nasa labas po ang isang ginang, nagpipilit pumasok.
Si Doña Imelda po. Lumingon si Sol sa malaking glass door ng lobby. Doon, nakita niya ang kanyang dating biyenan na pinipigilan ng mga security guard. Ang matandang babae na dati ay tila reyna kung mag-utos, ay mukhang isang desperadong pulubi. Pilit na isinisigaw ang salitang utang na loob. Papasukin niyo siya, utos ni Sol. Ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa isang uri ng katuwaan na tanging ang mga taong matagal na nagtiis ang makakaunawa. Gusto kong makita niya kung gaano kalawak ang kusinang kinalalagyan ko ngayon. Ang malawak na press room ng Shen Global ay puno ng mga mamamahayag, mga business analyst, at mga taong ang bawat titig ay tila naghihintay ng isang malaking balita. Sa harap, sa ilalim ng mga nakakasilaw na ilaw ng mga kamera, nakaupo si Sol. Ang kaniyang mukha ay tila isang obra maestra ng katahimikan. Walang bahid ng galit, walang bakas ng pait. Sa kaniyang tabi ay sina Doña Imelda at Santiago, na pilit na isinasuot ang kanilang mga huwad ng ngiti, umaasang sa pamamagitan ng publikong ito ay mapapalambot nila ang puso ni Sol. Mga kaibigan, simula ni Doña Imelda, ang kaniyang boses ay gumaralgal sa sadyang emosyon. Kinuha niya ang kanyang panyo at idinampi sa kanyang mga mata. Narito kami upang humingi ng kapatawaran. Ang pamilya Castillo ay nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Si Sol ay mahal na mahal namin at alam kong bilang isang mabuting Kristiyano, hindi niya hahayaang maghirap ang pamilyang tumanggap sa kanya. Narinig ni Sol ang bulungan sa paligid. Ang sining ng gaslighting ni Doña Imelda ay nasa rurok nito. Sinusubukan niyang ipamukha sa buong mundo na si Sol ang masama kung hindi siya magpapatawad. Tumingin si Sol kay Santiago na nooy tumatango-tango pa habang nakatingin sa mga kamera. Pagkatapos ay binalingan niya si Vanessa na nakatayo sa gilid, suot pa rin ang kaniyang mapagmalaking anyo, umaasang malulusutan nila ang bagyong ito. Mabuting Kristiyano, mahinang ulit ni Sol. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga mikropono. Ang isang mabuting Kristiyano po ba ay marunong ding magnakaw at manirang puri ng kapwa. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Doña Imelda. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sol, ano bang sinasabi mo? Bulong ni Santiago. Pilit na hinahawakan ang braso ni Sol sa ilalim ng lamesa. Huwag mong gawin ito. Ayusin natin ito ng pribado. Tapos na tayo sa pribado, Santiago, sabi ni Sol habang binubuksan ang kanyang laptop na nakakabit sa malalaking screen ng press room. Dahil ang pamilyang sinasabi niyo ay binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Sa isang pindot ni Sol, ang katahimikan ng silid ay nabasag ng isang recording. Hindi ito tunog ng musika, kundi tunog ng dalawang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Doña Imelda at Vanessa mula sa silid ng matanda noong nakaraang gabi. Iyong singsing, madre, ilalagay ko sa bulsa ng apron niya habang nagseserve siya ng wine. Ang boses ni Vanessa ay malinaw, puno ng mapanuyang katuwaan. Siguradong hiyang-hiya siya sa harap ng mga bisita. Mapapalayas natin siya nang walang kahit isang sentimo. Galing mo talaga, Vanessa, sagot ng boses ni Doña Imelda. Ang kaniyang tawa ay tila isang tuyong ubo na nakakapangilabot. Ang babaeng iyan ay isang lintalang. Pagkatapos nating makuha ang lagda niya sa bahay at lupa, itatapon natin siya sa basurahan kung saan siya nanggaling. Hayaan mong si Santiago ang magtapos sa kanya. Ang buong press room ay tila naging isang vacuum. Walang humihinga, walang gumagalaw. Ang bawat salitang lumalabas sa mga speaker ay tila isang sampal na bumabalik sa mukha ni na Doña Imelda at Vanessa. Ang mga flash ng camera ay naging mas mabilis, mas marami. Tila mga kidlat na bumibitay sa dangal ng mga Castillo. Namutla si Vanessa. Ang kaniyang pulang gown na kanina ay tila simbolo ng kaniyang tagumpay ay mukhang isang mantsa na lang ng kahihiyan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit maging ang kaniyang mga kaibigan at ang kaniyang mayamang manliligaw na nasa audience ay tumalikod sa kanya ng may pandidiri. Fake iyan!
Inedit yan. Sigaw ni Doña Imelda habang pilit na tumatayo. Ngunit ang kaniyang mga tuhod ay bumigay at napaupo siya muli sa silya. Ang kaniyang muka ay puno ng matinding hiya. At ang kwintas ng aking ina? Dagdag ni Sol habang ipinapakita sa screen ang mga larawan ni Vanessa na suot ang hiyas. Ang kwintas na sinabi mong galing sa atik Santiago? Ito ang dokumento ng pagmamay-ari ng pamilya Shen. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso at ninakaw niyo ito mula sa akin. Tumayo si Sol at lumapit kay Vanessa. Sa isang mabilis na pagkilos, hindi niya ito sinaktan, kundi kinuha niya ang kwintas mula sa leeg nito. Ang pagkaputol ng kadena ay hindi lumikha ng tunog, ngunit ang pagbagsak ng dangal ni Vanessa ay naramdaman ng lahat. Vanessa, sabi mo kanina ay, queen ka? Bulong ni Sol, sapat na upang marinig ng mga mikropono. Ang isang queen ay may korona, ikaw. Ikaw ay isang magnanakaw lamang na nagsuot ng damit ng iba. At ngayon, tapos na ang oras ng pagpapanggap. Bumaling si Sol sa mga reporters. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Hindi ko kailangan ng inyong awa. Gusto ko lang ipakita na ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang maging alipin ng mga taong walang konsensya. Sa labas ng gusali, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit. Ang mga asul at pulang ilaw ay muling sumalamin sa mga bintana, tila mga mata ng katarungan na hindi na mapipigilan. Santiago, huling boses ni Sol bago siya tumalikod. Ang kumpanya mo ay wala na. Ang mansyon mo ay kukunin na sa Lunes. At ang tanging maiiwan sa iyo ay ang alaala ng isang babaeng minahal ka ng tapat. Ngunit tinapon mo para sa isang basurang tulad nito. Iniwan ni Sol ang silid habang ang mga reporters ay nagkakagulo upang makuha ang reaksyon ng mga Kastilyo. Sa likod niya, narinig niya ang pagsusumamo ni Santiago, ang iyak ni Doña Imelda at ang sigaw ni Vanessa. Mga tunog na dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay tila isang mahinang hangin na lamang na naglalaho sa dilim. Ang ulan sa gabing yon ay bumuhos ng may matinding pait, tila ba nakikidalamhati ang langit sa pagguho ng isang huwad na imperyo. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa semento ay lumilikha ng isang malamig na hamog na bumabalot sa paligid ng Shen Global. Sa gitna ng dilim, sa tapat ng malaking glass door ng lobby, nakatayo si Santiago. Basang-basa ang kaniyang damit, ang kaniyang buhok ay nakadikit sa kaniyang noo. At ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasasabitan ng bitag. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Sol. Hawak ng isang bodyguard ang isang itim na payong upang hindi siya mabasa ng ulan. Ang kaniyang bawat hakbang ay maingat, umiiwas sa mga talsik ng putik, habang ang kaniyang puting suit ay nananatiling malinis at walang bahid. Isang matalim na kaibahan sa kaniyang dating asawa na nooy mukhang basahan. Sol! Sol! Makinig ka muna! Sigaw ni Santiago. Mabilis siyang lumapit ngunit agad na hinarang ng mga bodyguard. Napaluhod siya sa basang semento, ang kaniyang mga tuhod ay lumubog sa malamig na tubig. Di ba mahal mo ako? Ang 3 taon na yon. Hindi ba totoo ang lahat ng yon? Sol, nagkamali lang ako. Nadala lang ako ni Vanessa. Huminto si Sol sa harap niya. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit sa halip na sakit, ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim at nakakabinging pagod. Ang 3 taon na yon ay totoo. Santiago? Mahinahong sagot ni Sol. Ang kaniyang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. Totoo ang bawat pagod ko. Totoo ang bawat pagmamahal na ibinigay ko sa iyo kahit tinatrato niyo akong alipin. Ngunit ang kailangan mong itanong sa sarili mo. Kailan mo ba ako totoong nakita? Nakita kita, Sol. Kaya nga kita pinakasalan. Hindi, putol ni Sol. Ang kaniyang mga mata ay naging kasing lamig ng ulan.
Hindi mo ako pinakasalan dahil mahal mo ako. Pinakasalan mo ako dahil akala mo ay isa akong mahinang babae na madali mong makokontrol. Mahal mo ang pagkakaroon ng isang taong laging nakayuko sa likuran mo. Mahal mo ang ideya na may isang solidad na maglilinis ng dumi mo habang ikaw ay nagpapakasasa sa ibang babae. Dinukot ni Sol ang kaniyang wedding ring mula sa bulsa. Ang singsing na gawa sa murang ginto na binili ni Santiago noong wala pa silang pera. Inilaglag niya ito sa basang semento, malapit sa kamay ni Santiago. Ang katapatan, Santiago, ay parang isang kristal na baso. Patuloy ni Sol habang pinapanood ang singsing na lumubog sa putik. Kapag nabasag mo na, kahit anong galing mo sa pagdidikit, mananatili ang mga lamat. At ang lamat na iniwan mo sa akin ay hindi na kailanman mabubura. Sol, please, bibigyan kita ng lahat. I'll leave Vanessa. I'll change. Pagsusuma mo ni Santiago, pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Sol. Huli na ang lahat, sabi ni Sol, dahil ang solidad na minahal ka ay namatay na noong gabing sinampal mo ako sa harap ng lahat. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang chairperson ng kumpanyang kukuha sa lahat ng mayroon ka. Hindi ako ang sumira sa iyo, Santiago. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Mula sa di kalayuan, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay muling nagliwanag sa paligid. 2 opisyal ang bumaba at lumapit kay Santiago. Mr. Santiago Castillo, you are under arrest for corporate espionage and tax evasion, sabi ng isang pulis habang hinihila si Santiago paitaas. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa kaniyang mga kamay ay tila huling hatol sa kaniyang kapalaran. Sol! Sol! Huwag mong hayaang gawin nila ito. Sigaw ni Santiago habang kinakaladkad palayo. Asawa kita! Utang na loob, Sol! Hindi na lumingon si Sol. Sumakay siya sa loob ng kaniyang sasakyan at sa pagsara ng pinto, ang lahat ng ingay ng ulan at ang mga sigaw ni Santiago ay biglang naglaho. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kaniyang sariling hininga. Hinawakan ni Sol ang kaniyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi na ito mabigat. Ang bawat sakit, bawat sampal, at bawat pag-alipusta ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng ulan. Chairperson, okay lang po ba kayo? Tanong ng kaniyang driver. Tumingin si Sol sa bintana. Pinapanood ang kaniyang anino sa madilim na salamin. Isang maliit na ngiti ang dumaan sa kaniyang mga labi. Isang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na muli ang kaniyang sarili. Opo, sagot niya. Ngayon lang ako naging ganito kaayos. 1 taon ang lumipas na parang isang mabilis na agos ng ilog. Tinatangay ang mga alaala ng pait at iniiwan ang mga batong naging pundasyon ng bagong buhay ni Soledad. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Shen na nakaharap sa asul at payapang dagat, ang hangin ay amoy, sariwang sampagita at asin. Wala na ang amoy ng bawang na dumidikit sa balat, wala na ang amoy ng luma at madilim na kusina. Ngayong araw, ang mansyon ay puno ng mga bulaklak para sa anibersaryo ng Shen Soledad Foundation. Isang institusyong binuo ni Sol upang bigyan ng boses, proteksyon at bagong simula ang mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng kanilang sariling tahanan. Nakatayo si Sol sa balkonahe. Suot ang isang simpleng beige linen dress na tila humahalik sa kaniyang katawan sa bawat ihip ng hangin. Tinitigan niya ang kaniyang mga kamay. Ang mga pasang dulot ng mabibigat na labada at ang mga paso mula sa mainit na tsaa ay naglaho na. Pinalitan ng kinis ng isang babaeng marunong nang mag-alaga sa kaniyang sarili. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang masikip at maingay na selda, ang tanging libangan ni Santiago ay ang pagtitig sa mga bitak ng pader. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puro mamahaling relos ang hawak, ay puno na ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa loob ng bilangguan. Wala na ang kaniyang pangalan, wala na ang kaniyang yaman. Ang tanging natitira sa kanya
ay ang paulit-ulit na boses ni Sol sa kaniyang isipan, isang paalala ng lahat ng kaniyang sinayang. Si Doña Imelda naman ay naninirahan sa isang maliit at barong-barong na kwarto sa labas ng lungsod. Ang babaeng dati ay hindi makakain ng walang pilak na kubyertos ay napipilitan ngayong magtiis sa tuyo at matigas na kanin. Ang tutong na dati ay ipinapakain niya kay Sol. Bawat subo niya ay may kasamang alat ng kaniyang sariling luha. Habang naririnig ang mga kapitbahay na pinag-uusapan ang kaniyang naglahong dangal. At si Vanessa? Matapos iwanan ng kaniyang mga mayamang koneksyon, siya ay naglaho na parang bula, nababalitang nagtatago mula sa mga utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Ang kagandahang dati ay kaniyang ipinagmamalaki ay naging isang sumpa dahil wala nang gustong tumingin sa isang reynang na patunayang magnanakaw. Chairperson, handa na po ang mga panauhin, tawag ni Attorney Suarez mula sa likuran. Humarap si Sol sa kanya na may matamis at payapang ngiti. Salamat, Attorney. Mauna ka na. Susunod ako. Bago bumaba, kinuha ni Sol ang isang lumang litrato mula sa kaniyang lamesa. Larawan ito ng kaniyang ama. Papa, natapos ko na ang pagsubok. Bulong niya sa hangin. Natututunan ko na. Ang halaga ko ay hindi nasusukat sa kung gaano ako karunong magsilbi, kundi sa kung gaano ko kayang panindigan ang aking sariling kaligayahan. Habang naglalakad siya pababa sa malawak na hagdanan, ang lahat ng mga panauhin ay tumayo at nagpalakpakan. Ngunit hindi ang palakpak ang mahalaga kay Sol. Ang mahalaga ay ang tingin ng isang batang babae sa gilid. Isang batang iniligtas ng kanyang foundation mula sa karahasan. Sa mga mata ng batang yon, nakita ni Sol ang kaniyang dating sarili. Huwag kang matakot, bulong ni Sol sa bata habang hinahawakan ng maliit nitong kamay. Dahil ang bawat sugat ay nagiging bituin kapag natutunan mo ng lumaban. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong paligid. Ang kadiliman ng nakaraan ay tuluyan ng natabunan ng liwanag ng kasalukuyan. Sa wakas, ang kwento ni Soledad Shen Castillo ay hindi na isang melodrama ng pagdurusa, kundi isang epiko ng tagumpay. Dahil ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang naghihirap ang mga nagkasala sa iyo. Ang tunay na katarungan ay ang mabuhay ng malaya, marangal, at may pusong marunong muling magmahal, una sa lahat, sa iyong sarili.